Faith Book, the Book of Faith, the Word of God, the Bible. Magandang araw ng linggo mga kapatid dyan sa Hillcrest at sa lahat na nanonood sa atin online, sa YouTube o sa Facebook man. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin sa pag-aaral sa salita ng Panginoon. Araw-araw na tinawag natin dito ay FBK. Faithbook, para bang Facebook. Kung araw-araw tayo nasa Facebook, dapat araw-araw tayo nasa Faithbook din. The Book of Faith, the Word of God, the Bible. Sa araw ng linggo na ito, pag-uusapan natin ng Juan Kapitulo 15, talatang 1 hanggang 5. Ito pong sinasabi sa salita ng Panginoon. Babasahin ko sa inyo. Ipapakita ko rin sa screen para makita yung mabasahan sabay-sabay. Ang sinabi ni Juan, at ito binanggit mismo ng Panginoong Jesus, at ito yung sinasabi sa Juan Kapitulo 15, talatang 1 hanggang 5. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Unawain po natin mga kapatid na ang Juan Kapitulo 15 ay bahagi ng serye ng Panginoong Hesus sa kanyang pagpapaalam sa mga apostol. Alam natin mga kapatid na ang Panginoong Hesus ay 3 taong mahigit lang sa mga apostol. Kasama siya, no? At pagkatapos siya, umakyat siya sa langit. Alam din natin na hinanda niya ang mga apostol sa kanyang pag-alis. Pero hindi sila makapaniwala sa mga sinasabi ng Panginoong Hesus kasi nga ayaw niya siyang paalisin. At hindi ko rin sila masisi, bakit kanyo? Kasi kapag kailangan nila si Jesus, andyan lang siya. Kapag kailangan himala, nandyan lang siya. Kapag kailangan sila sa sakuna, nandyan lang siya. Kapag naman ang mga kailangan nilang ipatunayan sa mga tao, nandyan lang ang Panginoong Hesus. Ngayon, panahon ng aalis ang Panginoong Hesus. Kaya ngayon, paunti-unting sinasabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad na ako'y aalis na. Nagsimula po itong serye na ito sa Juan Kapitulo 13. 14 kasama ang 15, binasa natin, at ang hanggang 16. Isipin ninyo, 4 na kapitulo ni Juan ang tinalaga para sa pagpapaaral ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Yun po ang background ng Juan Kapitulo 15. Ngayon, mauunawaan natin dito ang pagbibigay diin ng Panginoong Hesus sa kanyang pag-alis kasi ang kikilos na ay ang banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu ay hindi nila nakikita. Katulad ng Panginoong Hesus na nakikita nila. Pero maganda yung ganong paraan kasi ang banal na Espiritu ay nasa lahat ng lugar. Kung saan ang Panginoong Hesus ay nasa isang lugar lamang na nasa sa lupa ng isang beses. Hindi siya nasa 2 lugar sa isang beses at hindi siya nakita sa 2 lugar sa isang beses. Ngayon, naghimala siya kahit na wala siya sa lugar na yon, 2 beses yon. Ang Panginoon Jesus naghimala. Yung sa Centurio, meron siyang alipin. Doon sa mayaman na nobleman, meron siyang mayaman na anak na mamamatay ng sakit. At pinagaling ng Panginoon Jesus kahit siya ay malayo doon sa lugar na yon. Pero hindi kailanman nakita ang Panginoon Jesus sa 2 lugar sa isang pagkakataon. Pero ang banal na Espiritu, hanggang ngayon kasama natin, nandiyan sa Pilipinas, nasa Amerika ngayon, at nasa buong mundo. Ang presensya niya ay mabaro sa buong mundo. Yun ang kaibahan ng presensya ng banal na Espiritu ngayon. Kaya ang diin ng Panginoon Jesus dito, ganoon na lamang. Nung sinabi niya rito, na kapag ikaw ay hindi nagbubunga, aalisin ka niya. Pagka naman nagbubunga ka, pinuputulan at nililinis. Ibig sabihin, lalo magbungan lalo. Kasi ang goal, ang kagustuhan ng Panginoon sa inyo at sa akin ay magbunga tayo. Magbunga tayo sa Espiritu. Yung ating pagbubunga ng Espiritu, yung pagmamahal, di ba? Yung pagpapasensya, pagbibigay, lahat ng yan. Siyam yan, sa Galatia Kapitulo 5. At hindi lang yun, kundi yung bunga natin ng ibang mga kaluluwa at mga tao na sabihan ng magandang balita. Bunga ng buhay Kristiyano. Bunga ng tagapagsunod ng Panginoong Hesus. Yan ang gusto ng Panginoon sa ating magbungang patuloy. Kaya ang diin na lamang niya sa hindi namumunga ay puputulin. Ngayon, gusto natin mapanagan na ang pagbubunga ay bunga lamang
ng iyong relasyon sa Panginoon. Kaya ka hindi nagbubunga dahil wala kang ugnayan sa Panginoon. Kaya kaibigan ko, nanonood ka nito, bakit di mo buksan ang puso mo? Sabihin mo, Panginoon, akala ko'y may ugnayan ako, relasyon ako sa iyo. Wala pa pala. Bakit di ngayon sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, pumasok sa aking puso, pinagsisi ang makasalanan ko. Tinatanggap ko ang tanging kaligtasan ko na nakasandig sa Panginoong Hesus. Pero kung ikaw naman ay mananampalataya, sumasampalataya ka na nasa Panginoon ka na, kailangan nyo magbunga ka. May trabaho tayong binigay ng Panginoon sa atin. May dapat tayong gampanan, mga kapatid. At araw-araw binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon para magbunga. Kaya nga pa sa Hillcrest, tayo church 7 days a week. Hindi lang pagka tayo kasama-sama or we had gathered, but we are scattered. Tayo magkakahiwalay. Mas madalas tayong hiwa-hiwalay kaya sama-sama. Kaya dapat mas madalas tayo nagbubunga ng hiwa-hiwalay. Amen po ba? Amen. Yan po ang ating FBK sa umagang ito ng linggo, Juan Kapitulo 15, 1-5. Pagpalagi ng Panginoon hanggang sa susunod na FBK natin every single day. God bless you po.